at in behalf ng SKK, nais po namin magbahagi sa inyo ng dental mission para sa mga libreng pagpapabunot at iba pa, fluoride. Patigit sa lahat po ay para bibiyayaan tayo ng Panginoon ay makadinig tayo ng Kanyang salita na hindi lamang pagpapaalala kundi ang Diyos ang ating sandigan sa lahat ng sa atin. So it's April, it's a Good Friday. At sino ba may birthday? Happy birthday! Birthday to you. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Birthday po ni Kuya Lito mismo. Nagpahanda po ako ng pansit para sa lahat. Yeah, pang long life. Long life. Okay po, tuloy ko na po. So it's a Good Friday. Naisip niyo na ba kung bakit tinawag itong Good Friday? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Anong guess ninyo? Tama po. Tama po. Meron pang iba? Bakit tinawag na ito'y Good Friday? Ano bang gustong magbahagi? Yun yata ang best answer. Oh, the best answer yun. Well, ganito po. Merong isang mini cartoon na may nakasulat doon na I hate the term Good Friday. Ang sabi ng kaibigan niya, bakit naman? Eh kasi, yan ang araw ng aking Panginoon ay binitin sa puno. Sabi naman ng kaibigan niya, ano ang mararamdaman mo kung ikaw naman ang ibibitin sa puno at mag-volunteer ang iyong Panginoon para sa iyo? It's good. Yun agad ang sagot niya. So sabi ng kaibigan niya, well said. Have a nice day. It's a Good Friday. So ang ating Panginoon ay pinako sa krus imbis na tayo. So pag-usapan natin ang tungkol sa crucifixion. May iba't ibang punishment ang mga bansa. Merong firing squad, may sila elektrika, mayroong hanging doon sa Japan or binibitay. At meron pang mas humane o mas makatao. Ito yung lethal Injection. Kala ko weapon no? Injection. So lethal injection. Sa lethal injection, meron pong 3 stages. Una, pampakalma. Ako na-inject na rin ako pero hindi ko poison. Hindi ako kumalma. So, una, pampakalma. Pangalawa, pampatulog. At hindi mo na mamamalayan ang susunod na mangyayari. And of course, yung pangatlo, hindi mo na, ikaw ay mamamatay na. Pero meron pang mas worse capital punishment ever. Walang iba kundi ang crucifixion. Ito ay pinasimula ng mga Persian at ito ay pinaghusay o pinagbuti ng mga Romans. So, ito ay mula sa salitang excruciation. Sabihin ninyo nga, Excruciation. So, excruciation meaning very, very, very painful death. So, ipaparada ka muna. Kaya nga yung way of the cross doon sa the Via Dolorosa, bago ka mapunta doon sa Golgotha or place of skull, at napakahirap dahil hihilahin ka, i-stretch ka, pagkatapos tagiliran mo masakit, paa mo masakit, at ang magpapalit dito ay lalo na pag ikaw ay ipinako mo.
Pagkatapos, iaangat ka pa, yung weight mo o yung gravity ay talagang pinu-pull down pababa. Talagang hinihila pababa. At ang magpapalit dito between pain and breathing. So it is either ikaw ay hihinga or mararamdaman mo yung sobrang hirap at sakit. No? So dahil sa yung full weight mo ay napakabigat habang nakapako ka. So psychologically, talagang torture ito. And it will lead to a number of hours. Hindi ka agad mamamatay. At ganyan ang pagkakapako sa krus ng Panginoon. So Len, pwedeng pakibasa mo ang Deuteronomy. Pakinggan po natin ang Deuteronomy chapter 21, verse 23. Sige po, ako ibabasa. Deuteronomy 21 verse 23. Hindi dapat abutan ng gabi ang bangkay na iyon sa ganoong kalagayan. Kailangan siyang ilibing sa araw din iyon, sapagkat ang ibinitin sa punong kahoy ay isinumpa ng Diyos. Kapag hindi ninyo inilibing agad, madadamay sa sumpa ang lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos, ninyong si Yahweh. Yan. So ibig sabihin, sabi doon sumpa, curse ang sino mang mahahang doon sa tree na ito. Kaya nga yung mga tao ay nagtatanong sa Panginoon. Because after all, sabi ng Panginoon na siya ang hari. Siya ang Mesias. At alam nila yun. At sila ay na-surprise. Dahil ngayon, na ang Panginoon naman ang ipapako sa krus. Pakinggan naman natin ang sinasabi sa Luke chapter 23 verse 35. At dito, may iba't ibang mga tao. Basa ulit. Mula sa Lucas, verse 35, ang mga taong may nakatayo roon, na may nakatayo roon at nanonood, habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, niligtas niya ang iba, ligtas niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawan. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw ang mga kita ko sa doon? Thank you. Okay. Thank you, Len. So sabi doon, kung siya talaga ang Kristo, bakit hindi niya mailigtas ang kanyang sarili? Eh nailigtas nga niya yung iba eh. O sabi naman ng soldiers naman, sabi ng mga Roman soldiers, katawa-tawa naman ang taong ito. Paano siya naging hari? Eh, hindi nga niya mailigtas ang kanyang sarili. Yung aming emperor, the best siya. Nandun siya sa Rome. Pero ito, paano siya naging hari? Hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. At ayon nga doon, mayroon pang nakasulat doon sa kanyang ulunan na binasa na ni Ate Len. Ang sabi doon, sa verse 38, na siya daw ay hari ng mga Hudyo. And even yung mga dumaraan na mababasa natin sa Book of Matthew. Yung mga miron, yung mga passerby, napatingin sila. Sabi nila, ito ba yung nagturo sa atin? Ito ba yung pinarangalan natin during the triumphant entry? Ito ba yung gumawa ng maraming kababalaghan? Eh, hindi man lang niya mailigtas ang kanyang sarili. At meron pa. Len, pakibasa yung verse 39. Verse 39, sinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Ligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Okay, thank you, Len. So, ang sabi doon, kung ikaw talaga ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami.
At alam niyo po, ito po ay kagulat-gulat. Dahil lahat ng mga taong naroroon, yung mga soldiers, yung religious leaders, yung criminal, and those who are passerby, nakita nila si Jesus na helpless. Kawawa. Walang magagawa. Na hindi wala sa kanya yung mark ng pagiging Messiah. At lalo na ng pagiging hari. At alam ninyo, hindi lang po sila. Meron pang panglima. Ikaw. Ako. So every time na frustrated tayo sa Panginoon, kasama tayo ron. Every time na nagkakasala tayo, kasama tayo dun. At alam niyo ba yung Passion of Christ ni Mel Gibson? Na siya yung director? Meron siyang scene doon or eksena. Alam niyo kung ano? Can you guess? Alam niyo kung ano? Siya yung nagpako ng kamay doon na hindi pinakita ang mukha sa Panginoong Hesus. Siya yung kamay doon dahil lahat tayo ay guilty. Nakita nila si Jesus na helpless. Walang magagawa. Pero ang tanong, bakit nga ba hindi niya mailigtas ang kanyang sarili? Bakit nga ba parang wala siyang magawa? Siya ba'y hindi talaga Diyos na nagkatawang tao? Siya ba'y hindi siguro makapangyarihan? Upuan. Ay, para saan yan? Baka naman fake siya after all. Or bogus. Kagaya ngayon, maraming fake na mga bagay, pati ang fake news. Or, there is another reason. Because of His love for you and for me. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon doon sa 7 last word, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And in fact, alam niyo, hindi naman helpless ang Panginoon. Pwede niyang tawagin ang hukbo ng mga anghel. Thousands of angels at pagpapatayin silang lahat. At kahit isang anghel lang, takot sila dahil kahit silang patayin. Yung pa kayang thousands of powerful angels. Pero the question is, bakit hindi nga ginawa ng Panginoon? Why? Because of His love for you. Ang sabi ng salita ng Panginoon, when we were sinners, Christ died for us. Ano sabi ng John 3:16? For God malinaw, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero, merong isang criminal doon na kakaiba sa mga soldiers, sa dumaraan, sa religious leaders, and even doon sa kapwa niya kriminal. At ito yung nakita ng Panginoong Jesus. Len, pakibasa ang verse 42. Meron pang dalawa.
Verse 42. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Okay, thank you. 43. Okay na yan, di pa. Mamaya pa, may isa pa. Anong sinabi nun sa verse 42? That's very powerful. Jesus, alalahanin mo ako. Si Jesus ang tagapagligtas, Yehoshua. Remember me into your kingdom. At ito ang nakita niya na si Jesus ay isang hari na mayroong dominion, may kapamahalaan. So, ito po ay kamanghamanghang pananampalataya ng taong ito. Kamanghamanghang pamamaraan ng Diyos. Kaya ano naging tugon ni Jesus? Then, verse 43. Ano naging tugon ng Panginoong Jesus sa sinabi niya? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paradiso. Yun, no? Inugon niya yung mayroong pananampalatayang nakapako. Today, you will be with me in paradise. What an amazing faith! What an amazing ways of God was given. Today, you will be with me in paradise. What an amazing love. Kaya I pray na hindi natin titignan ang Panginoong Hesus na helpless. Bagamat nangyari yon, huwag natin tignan siya na hindi siya powerful. Bagamat nangyari yun, pero hindi doon tumigil. Why? Because of His love for you. So, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mahalin din natin siya. I-appreciate din natin na siya ay tagapagligtas. Na siya ay hari at Panginoon ng ating buhay. God bless po. Sa Diyos po ang papuri.